Kung may amoy na hindi kailanman mawawala sa alaala ni Eliandro L. Meneses, iyon ay ang halong alat ng dagat at lumat basang lambat na nakasangpay sa likod ng kanilang barong-barong. Kahit madaling araw pa lang, gising na ang buong bahay nila sa Sitio Talisay. Isang manipis na pader na yero, sahid na tabla, at bubong na parang laging handa ng liparin kapag humangin ng malakas. "Anak, dahan-dahan sa pagbuhat," sabi ni Tomas Meneses habang pinipi silang palad na may sariwang sugat. "Nadulas ako kanina sa pantalan. Wala yan." "May dugutay," sagot ni El. Hawak ang maliit na planggana ng yelo na ipapadala sa palengke. "Baka kailangan mong pahiran." "Mas kailangan natin yung yelo kaysa sa pahid." Pilit na biro ni Tomas, pero halatang nanginginig ang boses. Tinakpan niya ng panyo ang sugat, saka kinuha ang lumang timba ng pain at umupo sa gilid ng pangka. Sa loob, si Lori, nanay ni El, ay nagbabalot ng tinapa at ilang pirasong tuyo. Ang almusal nila ay kanin na medyo malata at sabaw na may luya. Simpleng pantawid sa araw. "El," tawag ni Lori, "dalin mo to sa bag mo." "Nay, para saan?" tanong ni El. Nakita niyang isang maliit na sobre na kupas ang kulay. "Para sa emergency." Hindi sinabi ni Lori na ang laman noon ay baryat 50, pang backup kung sakaling hindi na naman sila pautangin ng tindahan ni Mang Rafi. "At huwag mong kakalimutan, mamaya, recognition practice nyo. Maaga kang umuwi." Tumanggo si El. Sa totoo lang, iyon ang dahilan kung bakit kahit antok at gutom ay parang may apoy ang dibdib niya. Recognition Day, Division Quiz B, Gold Medal. Hindi pa man sumisikat ang araw, nakatayo na si El sa tapat ng bahay nila. Hawak ang backpack na may manipis na notebook, lapis at isang lumang calculator na bigay ni Ma'am Isabel Paredes, advisor niya sa grade 4. Para kay El, parang kayamanan na iyon. Habang naglalakad siya papuntang eskwelahan, tumitigil siya sa tabi ng pantalan para sumilip sa dagat. May mga bangkang nakahanay, may mga lalaking tumatawa, may sigaw ng "Hila!" at tunog ng kahoy na kumakalabog. "Hoy, El!" sigaw na kapitbahay nilang si Jovi Ladok. Mas matanda sa kanya ng kaunti at kilala sa lugar na laging may kwento. "Uwi ka mamaya ha? May mga bagong lumang libro akong nakuha. Baka may gusto ka." "Salamat Ate Jovi," sagot ni El. Mabilis ang lakad. "Babalikan ko." Pagdating niya sa San Isidro Coastal Elementary, sasalubong ang ingay ng mga batang naglalaro, mga guro na nagmamadali, at amoy ng chalk na halos alikabok. Sa koridor, nakita niya si Ma'am Isabel. Hawak ang folder at nakakunot ang noo sa daming aasikasuhin. "El!" tawag ni Ma'am Isabel. Napangiti agad. "Andito ka na. Good. Practice tayo mamaya. Pero bago yun, may quiz bee review pa tayo sa library." "Opo ma'am," sagot ni El. Yumuko ng bahagya. "Handa na po ako." "Handa ka lagi," biro ni Ma'am Isabel. "Pero tandaan mo, hindi lang utak ang dala mo. Dala mo rin ang buong Sitio Talisay. Kaya huwag kang matitinag." Hindi pa man siya nakakasagot, may dumaan na grupo ng mga bata. Si Denzel Barameda sa unahan, nakapolo at nakalinis ang sapatos na parang hindi naglalakad sa putik. Kasunod sina Kurt Alonso at Brix Daway. Pareho ring anak ng may pwesto sa barangay. "Oh, si El!" sigaw ng Denzel, malakas para marinig ng iba. "Tama ba? Ikaw yung anak ng mangingisda na nag-aakalang magiging honor?" Tumigil si El. Bumigat ang hawak niyang bag, pero hindi siya tumingin ng matagal. Alam niya ang larong iyon. Kung papatulan mo, ikaw ang talo. "Hoy, Denzel!" siningit ni Ma'am Isabel. Tumayo sa pagitan nila. "Wala po ma'am, natutuwa lang ako. Ang galing ni Elo. Sana hindi siya mabasa sa stage." Tumawang barkada. Si El, kahit masakit, pinilit huminga ng malalim. Sa guidance office, tinawag siya ni Sir Nilo sa ginsin. Matangkad, payat, at laging may dalang maliit na rosaryo sa bulsa. Hindi man siya advisor ni El, madalas siyang lumalapit sa mga batang tahimik at madaling targetin. "El," Sabi ni Sir Nilo
habang inaabot ang isang maliit na papel. Alam mo ba to? Kinuha ni El. Nakalista roon ng ilang pangalan at may marka sa tabi. Listahan po? Tanong ni El. Listahan ng mga batang pinagtatawanan ng iba, sagot ni Sir Nilo. Diretso ang tingin. Hindi ko sinasabing ikaw lang, pero kabilang ka. At gusto kong malaman mo, hindi kasalanan ang pagiging anak ng maming isda. Napalunok si El. Sir, bakit po ganun sila? Dahil may mga taong pinapaniwala ang sarili nila na mas mataas sila kapag may pinapababa, sagot ni Sir Nilo. Pero tandaan mo anak, ang tunay na mataas, hindi kailangang manakit. Nagpigil si El, pero lumabas ang isang tanong na matagal nang nakabara sa lalamunan niya. Sir, kung manalo po ako, titigil na po ba sila? Sandaling tumahimik si Sir Nilo, saka umiling. Hindi lahat titigil, pero may isang bagay na magbabago. Ikaw, kapag nakita mo kung sino ka, kahit anong sabihin nila, hindi ka na kayang baliin. Lumabas si El sa guidance office na parang may bagong pako sa dibdib. Masakit pero may tibay. Sa library, nagsimula ang review. Umupo si El sa harap, bukas ang notebook, habang si Ma'am Isabel ay nagtuturo ng mga patterns sa fractions at basic logic. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa bintana kung saan tanaw ang bakod ng eskwelahan at ang layo-layong dagat. Ma'am, tanong ni El habang nagsusulat. Pwede po bang magtanong? Go, sagot ni Ma'am Isabel. Kung may problema po ang bangka, paano po malalaman kung saan nanggagaling yung bigat? Yung parang lumulubog siya sa isang side. Napangiti si Ma'am Isabel. Ayan na naman tayo sa bangka mo. Sige, center of gravity, balanced forces. Tingnan mo El, kahit sa dagat, may math. Napapailing si El pero masaya. Sa isip niya, bawat sagot ay parang piraso ng tulay palabas ng kahirapan. Pagkatapos ng klase, nag-volunteer siyang maglinis ng classroom. Habang nagwawalis, dumating si Denzel sa pinto at sumilip. Uy, balita ko may bagong principal na darating. Mahigpit daw. Ayos sa mga, hindi presentable. Tumingin si El pero hindi sumagot. Mas lalong gumisi si Denzel. Kung ako sa'yo El, mag-ayos ka. Baka bukas, hindi ka natawagin. Umalis si Denzel na parang nanalo na. Naiwan si El na nakatitig sa sahig. Hawak ang walis na biglang parang mabigat. Pag-uwi niya, nadatnang nakaupo si Tomas sa bangka. Hinihimas ang sugat. Sa tabi, may lalaking nakasando at nakakap. Si Mang Rafi Calma, ang pautangin sa pantalan. Kasama nito, si Nanding Jello, tauhan niyang mahilig maningil. Oh, sabi ni Mang Rafi, hindi man lang tumayo. Ito na pala yung matalinong anak. Pinisil ni Tomas ang tuhod, pilit na mahinahon. El, pasok ka muna sa loob. Pero hindi umalis si El. Narinig niya ang usapan at alam niyang tungkol iyon sa utang. Tomas, sabi ni Mang Rafi, 3 linggo ka ng delay. Paano yan? Baka kailangan mong ibenta yung lambat mo. Kapag binenta ko yan, paano na kami manghuhuli? Sagot ni Tomas, pumipikit sa bigat. May recognition bukas yung anak ko. Hayaan mo munang lumipas. Recognition? Anong recognition? Ang recognition, hindi nagpapakain. Ito, tinapik ni Mang Rafi ang maliit na logbook. May due date ang utang. May due date din ang pasensya ko. Tumayo si Lori sa pinto. Nanginginig ang kamay. Mang Rafi, konti na lang. Bukas may kikitain kami sa palengke. Lori, singit ni Mang Rafi. Hindi kita kaaway, pero negosyo to. Tumingin siya kay El. Oh, matalino ka diba? Sagutan mo, paano bayaran ang utang kung puro medalya lang ang hawak? Naramdaman ni El ang init sa mata niya. Gusto niyang sumabot, gusto niyang sumigaw. Pero bumalik sa isip niya ang sinabi ni Sir Nilo. May mga taong pinapaniwala ang sarili nila na mas mataas sila kapag may pinapababa. Tomas ang unang kumilos. Tumayo siya. Tumapat kay Mang Rafi kahit nanginginig. Huwag mong idadamay ang bata. Sa akin ang utang. Sandaling tumahimik si Mang Rafi.
Saka tumawa ng mahina. Sige, bukas ulit ako. Kung wala pa rin, alam mo na. Umalis sila. Iniwan ng alikabok at bigat sa hangin. Nang mawala ang mga yapag, saka bumagsak ang balikat ni Tomas. Anak, mahina niyang tawag. Lumapit si El. Hindi niya alam kung uunahin niya ang galit o takot. Tay, bakit po ganito? Huminga si Tomas ng malalim. Tumingin sa dagat na parang doon kumukuha ng lakas. Dahil mahirap tayo. At maraming tao, gusto tayong manatiling mahirap. Umupo si El sa tabi niya, tahimik. Pero makinig ka, dagdag ni Tomas, buses na mas matatag. Huwag mong hahayaang maging tanikalayan. Mag-aral ka. Hindi para gumanti, para makalaya. Tumingin si El sa kamay ng tatay niya. Magaspang, may kalyo, may sugat. Naalala niya ang sobre sa bag niya, ang baryat 50, ang sabaw na luya. Naalala niya ang ngisi ni Denzel, ang bulong tungkol sa bagong prinsipal. At doon, sa pagitan ng dagat at dilim, ginawa ni El ang tahimik na pangako sa sarili. Bukas, kapag tumapak siya sa eskwelahan, hindi siya aatras. Kahit anong tingin, kahit anong lait, kahit anong iparamdam sa kanya, dadalhin niya ang pangarap niya na parang bangkang kahit maliit, kayang lumaban sa alon. Sa loob ng bahay, habang naghahanda si Lori ng hapunan, hinugot ni El ang notebook niya at nagsimulang magsulat. Hindi lang equations, hindi lang sagot sa quiz, kundi mga ideya. Paano kung may murang water pump para sa bangka? Paano kung may paraan para hindi agad masira ang yelo? Paano kung balang araw, hindi na nila kailangan si Mang Rafi? Sa labas, humangin, kumalabog ang yero. Pero sa dibdib ni El, may ibang tunog, parang maliit na kampana. Paalala na may bukas pa siyang haharapin. At sa bukas na yon, sisimulan niyang patunayan na ang anak ng mangingisda ay may karapatang magningning. Hindi agad nakatulong si Eliandro El Meneses noong gabing iyon. Sa bawat pag-ihip ng hangin na nagpapakabog sa yero, para bang may kasabay na tanong na kumakaskas sa isip niya. Totoo bang bukas may mga taong kayang agawin ng bagay na pinaghirapan mo dahil lang sa kung sino ang tatay mo? Sa sahig na tabla, nakahiga siya ng patagilin. Hawak ang notebook na kanina pa niyang sinusulatan ng mga ideya tungkol sa bangka, yelo, at murang water pump. Sa tabi niya humihilik si Tomas, ngungit putol-putol, parang laging may dumadagundong sa dibdib. Si Lori naman ay gising pa rin, nakaupo sa maliit na mesa, binibilang ang baryat 50 mula sa sobre, nilalagay sa magkakahiwalay na bunton na parang tinutuklap ang sariling pag-asa. Nay, mahinang tawag ni El. Matutuloy ba tayo bukas? Tumigil si Lori sa pagbibilang. Tumingin siya sa anak. Pilit ngumiti kahit kita ang pagod sa mata. Matutuloy. Kahit anong mangyari, matutuloy. Paano si Mang Rafi? Tanong ni El. Hindi niya mapigilan. Sumagot si Tomas mula sa pagkahiga. Hindi na nagpanggap na tulog. Bukas, araw mo to anak. Huwag mong hayaang sirain ng ibang tao. Tahimik na tumanggo si El, pero alam niyang hindi ganun kadali. May mga pangalan siyang iniisip. Si Denzel, ang ngisi nito, ang bulong nito tungkol sa bagong prinsipal. Si Mang Rafi, ang tingin na parang utang ang mismong pagkatao mo. Kinaumagahan, gumising si Eliandro sa amoy ng nilulutong sinangag na halos walang mantika. Nagbihis siya ng puting polo na may maliit na kupas na kwelyo at pantalon na pinaikli ni Lori gamit ang karayom. Sa paa niya, tsinelas lang ang meron, pero pinunasan ni Tomas ang straps nito, siniguradong hindi marumi. Pasensya ka na anak, sabi ni Tomas habang inaayos ang buhok ni El gamit ang suklay na may ilang basag na ngipin. Wala tayong sapatos. Okay lang tay, hindi naman sapatos yung nanalo. Napangiti si Tomas, pero mabilis ding nawala. Matalino ka pero minsan, hindi utak ang kalaban sa mundo. Minsan, yabang. Pagdating nila sa San Isidro Coastal Elementary, mas maingay kesa dati. May banderitas,
May stage sa gitna ng covered court. May upuang plastic na nakahanay. Sa harap, nakatayo ang PTA president na si Mrs. Clarita Barameda. Nakasuot ng magandang dress, may hawak na clipboard na parang siya ang may-ari ng araw. Ma'am Clarita, bati ng ibang magulang. Ang ganda ng programa. Sumebre. Kailangan presentable. May donors tayo ngayon. Dapat hindi nakakahiya. Naramdaman ni El ang kamay ni Lori nang kumapit sa braso niya. Pinilit nilang dumaan sa gilid, iwas sa gitna, pero hindi sila nakaligtas. Oh, Tomas! Tawag ng pamilyar na boses. Si Mr. Dado Reblora, isang sponsor na laging nasa unahan ng programa, kumakaway habang nakaupo sa reserved seats. Ikaw pala yan! Kumusta? May contribution ba kayo sa PTA? Kasi yung iba nagbigay na para sa stage. Nanuyo ang lalamunan ni Tomas. Sir, pasensya na po. Sa ngayon po, medyo kapos. Putol ni Reblora, tumingin sa sapatos ng sarili niya na makintab. Kailangan kasi natin ng cooperation, hindi pwedeng puro asa sa school. Bago pa makasagot si Tomas, lumapit si Aling Minda Vinuya, canteen vendor sa labas ng gate. Hawak ang maliit na supot ng pandesal. Lori, bulong ni Aling Minda. Heto, pangtawid nyo. Isang piraso lang yan bawat isa ha, para hindi kayo mahilo. Nanlaki ang mata ni Lori. Ay Minda, wag na. Tumigil ka, anak mo yan, sabi ni Aling Minda. Pinisilang kamay ni Lori. Basta sa susunod, bayaran mo na lang kapag may kita ka. Huwag kang mahiya. Nahiya pa rin si Lori, pero kinuha niya. Si El, kahit gutom, hindi agad kumain. Parang mas mabigat sa tiyan ang hiya kaysa sa gutom. Sa backstage, naghahanda ang mga bata para sa awarding. Si Ma'am Isabel Paredes, pawis na pawis, nag-aayos ng pila at listahan. El, sabi niya, hinawakan ng balikat niya. Huwag kang titingin sa kanila. Sa stage, isipin mo lang yung dagat na kahit gaano kalakas ang alon, tuloy pa rin. Opo ma'am, sagot ni El. Sa gilid, naroon si Denzel Barameda, nakabarong kahit bata pa, kasama sina Kurt at Bricks. Habang nag-uusap sila, tumawa si Denzel at tinignan si El mula ulo hanggang paa. Oy El, pabulong na may pang-asar. Hindi ka ba madudulas diyan? Baka mabasa yung medalya mo. Hindi sumagot si El. Pinisil niya ang notebook sa bag. Hindi niya alam kung bakit dala pa rin niya kahit awarding day. Pero pakiramdam niya, parang iyon ang totoong sandata niya. Maya-maya, dumating ang bagong prinsipal. Lahat biglang tumahimik, parang may nakapasok na malamig na hangin sa covered court. Good morning. Boses na matalim at kontrolado, si Principal Severino Montalban. Malinis ang buhok, nakapolo na plansyado at nakasuot ng relo na kumikintab sa araw. Sa likod niya, si Miss Vanna Cuyambao. Registrar, may dalang folder. May kasunod ding ilang bisita mula sa lungsod. Simulan na natin, sabi ni Principal Montalban, tumingin sa stage na parang sinisilip ang theater. At gusto kong malinaw, ang programang ito ay representasyon ng paaralan, kaya dapat disiplina, kaayusan at tamang presentasyon. Napatingin si Ma'am Isabel kay Sir Nilo Saguinsin na nasa gilid. Si Sir Nilo, tahimik pero kita sa mata ang kaba. Nagsimula ang programa. May sayaw, may kanta, may speech si Mrs. Clarita Barameda tungkol sa pagpupunyagi at pag-aangat. Habang nagsasalita siya, naglalaro ang tingin niya sa mga magulang, lalo na sa mga nakaupo sa likod, sa mga nakatsinelas, sa mga amoy dagat. Pagdating ng awarding, lumakas ang tibok ng dibdib ni El. Tinawag ang ibang pangalan, umakyat ang mga bata, palakpakan, picture, down. Tapos, narinig niya. Gold medalist sa Division Quiz B, Eliandro Meneses. Parang huminto ang mundo. Umakyat si El sa stage na parang lumulutang. Sa ibaba, nakita niya sina Tomas at Lori, nakatayo sa likod dahil wala silang upuan. Si Tomas, may panyo sa sugat pa rin. Si Lori, hawak ang supot ng pandesal na parang hawak ang huling pag-asa. Lumapit si Ma'am Isabel, may hawak sanang medalya. Ngumiti siya kay El. Proud ako sa'yo, bulong niya. Pero bago niya maikabit ang medalya sa leeg ni El, may biglang pumigil. Sandali, sabi ni Principal Montalban, tumayo sa upuan niya.
Umakyat siya sa stage, mabagal, pero ramdamang bigat ng bawat hakbang. Bago natin ipamigay ang medalya, kailangan muna nating i-verify. Nanlaki ang mata ni Ma'am Isabel. Sir, verified na po ito. May documents po. May certificate. Ma'am Isabel, putol ni Principal Montalban, hindi tumitingin sa kanya. Sa halip, tumingin siya sa ibaba, sa mga magulang. Tumigil ang mata niya kay Tomas, nakatayo sa likod, nakatsinelas. Meneses. Sabi niya, parang sinisiyasat. Tomas Meneses? Napalingon ng mga tao. Parang may spotlight na biglang tumama kay Tomas. Opo sir, sagot ni Tomas, pilit mahinahon. Anong trabaho mo? Tanong ni Principal Montalban, boses na parang simple lang pero may talim. Mangingisda po, sagot ni Tomas. May mga pabulong na tawa, may nagtakip ng bibig, may nagtinginan. Narinig ni El ang mahina pero malinaw na bulong ni Denzel mula sa gilid. Ayun na. Dahan-dahang kinuha ni Principal Montalban ang medalya mula sa kamay ni Ma'am Isabel. May proseso tayo, sabi niya sa mikropono, kaya rinig ng lahat. Hindi porke nanalo automatic, lalo na kung may mga bagay na kailangang tingnan sa background. Parang may tumusok sa dibdib ni El. Background? Ano yun? Bahay nila, tsinelas ng tatay niya, sugat sa palad. Sir! Mahinang singit ni Sir Nilo mula sa ginid ng stage pero hindi siya pinansin. Miss Vanna, tawag ni Principal Montalban. Lumapit si Miss Vanna Kuyambao, halatang naguguluhan. Sir, i-hold muna natin itong medal, sabi ni Principal Montalban, inabot sa kanya. For verification. Tumigil ang palakpakan, tumigil ang hangin. At saka, dumulas ang linyang hindi malilimutan ni El habang buhay. Anak lang pala ng mangingisda, sabi ni Principal Montalban, parang nagbubunyag ng lihim na kasalanan. We must be careful with recognitions. May pumutok sa loob ni El, hindi sigaw, kundi katahimikan. Isang katahimikang biglang lumamon sa kanya. Gusto niyang sumigaw ng, hindi po kasalanan yun, pero parang nakadikit ang dila niya. Sa ibaba, napaupo si Lori sa bangko, parang nawalan ng lakas. Pumikit siya, umiiyak ng tahimik. Si Tomas, nakita ni El na kumuyom ang kamao, pero pinigilan. Pinakamalakas ang pagpigil kasi alam niyang kapag kumibos siya, lalo lang lalala. Sir, mahina ang ulit matatag ang boses ni Ma'am Isabel, nanginginig sa galit at awat. Pinaghirapan po ng bata. Tama na. Ibinalik ang mikropono sa teacher host. Proceed. At doon, sa gitna ng stage, nakatayo si El na walang medal, nakatingin sa hangin na parang nawalan ng kulay. Sa gilid, tumawa si Denzel, hindi man malakas, pero sapat na para masira ang natitirang tapang ni El. Lumapit si Sir Nilo, hinawakan ng balikat ni El, bahagyang tinabingi ang katawan niya para hindi makita ng lahat ng namumuong luha. El, bulong ni Sir Nilo, ang tunay na medal, nasa utak mo. Hindi makasagot si El. Bumaba siya ng stage na parang naglalakad sa putik. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga matang nakatutok, ang mga bulong, ang bigat ng kahihiyan. Pagkatapos ng programa, mabilis silang umuwi. Walang salitang lumabas sa bibig ni El. Si Lori, tuloy-tuloy ang luha pero pilit pinupunasan para hindi makita sa kalsada. Si Tomas, tahimik pero bawat hinga parang may karga. Pagdating nila sa bahay, hindi pa sila nakakaupo nang may kumatok. Si Mang Rafi kalma. Ah, Tomas, sabi nito, nakangiti. Kasunod si Nanding Gelo. Tama pala, wala kayong dala, wala kayong medal, wala rin kayong pambayad. Nangatag ang kamay ni Lori. Si El na nakatayo sa tabi ng pinto, biglang naramdaman ng init sa dibdib na ibang klase na, hindi lang hiya, kundi galit. Pero bago siya makapagsalita, si Tomas ang humarap, matigas ang panga. Hindi mo na kailangang iinsulto kami, sabi ni Tomas, boses na mababa pero mabigat. Alam na namin. Tumawa si Mang Rahi. Hindi insulto to, realidad to. Bukas, kung wala pa rin, kukunin ko yung lambat at yung sideline mo sa pantalan, wala na yon. May nakausap na ako. Napalunok si El.
Iyon ang unang pagkakataon na naiintindihan na ang hiya sa stage ay hindi lang sugat sa pride. Pwede rin pala itong maging simula ng mas malaking pagguho sa buhay nila. Umalis si Ma'am Rafi, iniwan ng banta sa hangin. Sa loob ng bahay, bumagsak si Lori sa upuan, umiiyak. Si Tomas, naupo sa gilid ng bangka sa labas, hindi alam kung saan titingin. Si El naman, pumasok sa loob, kinuha ang notebook at sa unang pahina, isinulat niya ang isang pangungusap na naminginig ang kamay. Hindi nila kayang agawin ang utak ko. Lumabas siya sa pinto, lumapit sa tatay niya. Tahimik muna, tapos mahina niyang sinabi, parang takot pero matapang. Tay, balang araw, babalik ako sa school na yon. Hindi para magpakitang gilas, para ipakita na mali sila. Tumingin si Tomas sa anak niya. Kita ang luha sa mata, pero hindi ito tumulo. Sa halip, hinawakan niya ang ulo ni El. Dahan-dahan, parang hinahaplos ang sugat na hindi nakikita. Anak, sabi niya, kung gagawin mo yon, siguraduhin mong hindi ka magiging katulad nila. Tumango si El kahit hindi pa niya lubos maunawaan. Pero alam niya, may bagay nang nagbago sa loob niya. Hindi na siya batang nananalo lang para sa palakpak. Siya na ang batang natututo kung paano lumalaban sa mundo at kung gaano kabigat ang presyo ng pagiging anak ng mangingisda sa mata ng mga taong mapanghusga. Sa labas, bumugso ang hangin, kumalabog ang yero. Pero sa pagkakataong ito, hindi na parang takot ang dala ng tunog. Para kay El, parang paalala iyon na may bagyong daraan at kapag natuto siyang tumayo, hindi na siya basta-bastang matutumba. Hindi na nawala sa isip ni Eliandro o El Meneses ang huling sinabi ng tatay niya nung gabing binawi ang medalya. Kung gagawin mo yon, siguraduhin mong hindi ka magiging katulad nila. Paulit-ulit itong umuukit sa kanya tuwing naririnig niya ang alon sa pantalan, tuwing nakikita niya ang sugat sa palad ni Tomas, at tuwing sumasagi sa kanya ang ngisi ni Denzel Barameda sa covered court. Kinabukasan, maaga pa lang, umalingaw-ngaw na ang sigaw ni Mang Rafi Calma sa tabi ng bangka. "Tomas, lumabas ka!" Sigaw nito, kasama na naman si Nanding Helo. "Hindi ka pwedeng magtago!" Lumabas si Tomas, tahimik pero matigas ang panga. Si Lori nasa likod, hawak ang isang maliit na supot na may ilang barya, hindi sapat. Si El nasa pintuan, nakatayo, hawak ang notebook parang last shield. "Wala akong pambayad ngayon," sabi ni Tomas diretso. "Pero magtatrabaho ako, maghahanap ako ng paraan." Napangisi si Mang Rafi. "Puro ka paraan, alam mo ng paraan, ibenta mo yung lambat." "O kaya na?" Tumingin siya kay El. "Ipahinto mo nang yung pag-aaral ng anak mo. Baka mas makatulong pa kung magbubuhat na lang ng yelo araw-araw." Parang may sumabog sa dibdib ni El, pero pinigilan niya ang bibig. Naalala niya ang bilin ng tatay niya. Huwag maging katulad nila. Ang tanong, paano ka lalaban nang hindi nagiging masama? Si Tomas ang kumilos. "Sige," mahina niyang sabi. "Kunin mo na ang lambat, pero wag mo nang idamay ang bata." Napatigil si Lori. "Tomas." "Lori," sabi ni Tomas, hindi lumingon. "Kaya ko to." Kinuha ni Nanding ang lambat na ilang taon nang gamit ni Tomas. Habang binubuhat ito, may kumalas na hibla at sumabit sa daliri ni El, parang sinasabi sa kanya, "Ito ang buhay nyo." Pinuputol nila. Pag-alis ni Mang Rafi, parang humupa ang hangin, ngunit ang katahimikan mas nakakatakot. Si Tomas na upo sa bangka, nakayuko, tila biglang lumiit ang tao. Si Lori umiiyak, pero pilit hinahabol ang hininga. Si El lumapit sa tatay niya at sa unang pagkakataon, siya na ang nagsalita ng may bigat. "Tay," mahinang sabi, "ako na lang po ang magtatrabaho, wag na po akong pumasok." Mabilis tuminglaw si Tomas, parang sinampal. "Huwag mong uulitin yan," mariing niyang sabi. "Hindi kita pinalaki para sumuko."
Pero wala na po tayong lambat, sagot ni El nanginginig. Tama, kaya kailangan kong umalis. Doon unang nabitawan ni Tomas ang plano. Luluwas siya sa Maynila. Maghahanap ng trabaho sa construction o kahit anong kaya. Kailangan nilang mabayaran si Mang Ruffy, maibalik ang kahit kaunting dignidad, at higit sa lahat, mapanatili si El sa eskwelahan. Ilang araw pagkatapos, sa ilalim ng maulap na langit, nagpaalam si Tomas sa pamilya niya. Wala silang pamasahe sa bus, kaya si Aling Minda Vunwea ang nag-abot ng 200 piso, nakabalat sa panyo. Hindi to utang, Lori. Tulong. Balang araw makakabawi rin kayo. Salamat, bulong ni Lori, halos hindi makapagsalita. Sa terminal, yakap ni El ang tatay niya ng mahigpit. Amoy pawis at dagat si Tomas, parehong amoy ng tahanan. Anak, sabi ni Tomas, malapit ang bibig sa tenga ni El. Kung may mangyari man, huminto siya. Tila nilulunok ang kaba. Makinig ka sa nanay mo. Mag-aral ka at huwag kang magpapakain ng galit. Babalik ka, tay? Tanong ni El halos pabulso. Babalik, kahit anong mangyari. Umalis ang bus. Naiwan si El at Lori sa terminal, nakatingin hanggang sa maging tuldok ang sasakyan. Pag-uwi nila, mas tahimik ang bahay. Mas malakas ang tunog ng alon sa gabi dahil wala na ang boses ni Tomas na laging sumasalo sa takot. Sa mga sumunod na buwan, naging ibang bata si El. Sa madaling araw, nagbubuhat siya ng yelo sa palengke. Tinutulungan niya si Lori magtinda ng tuyo at gulay. Sa tanghali, nagda-deliver siya ng isda kung may pakiusap ang kapitbahay. Sa gabi, saka siya nag-aaral, sa ilaw ng maliit na kandila kapag naputulan ng kuryente. Isang hapon, habang binubuhat niya ang isang supot ng yelo, nakasalubong niya si Jovi Ladok. El, tawag ni Jovi, hawak ang ilang lumang libro. Sabi ko sa'yo, may nakuha akong mga libro. Ito, science, math, tsaka isang luma na tungkol sa machines. Tinanggap ni El na parang ginto. Ate Jovi, salamat po. Wala yan, sagot ni Jovi, ngumiti. Basta pag yumaman ka, huwag mo kaming kalimutan. Hindi sumagot si El, pero sa loob niya may tahimik na pangako. Hindi ko kayo kakalimutan. Sa school, patuloy ang pangungutya. Mas lumala pa nga dahil wala na si Tomas na pwedeng tumayo sa likod niya. Si Denzel, mas lalo pang lumakas ang loob. Nakita nyo? Sabi ni Denzel sa harap ng iba. Umalis na tatay ni El. Siguro nahihiya sa kahirapan. Napatigil si El, pero bago siya makapagsalita, si Ma'am Isabel ang sumingit. Denzel Barameda, hindi sukatan ng tao ang trabaho ng magulang niya. Ngumiti si Denzel. Opo ma'am, pero totoo naman po. Sa gilid, naroon si Sir Nilo sa ginsin. Nakatingin kay El, parang sinasabing, huwag kang bibigay. Lumipas ang taon, naging grade 6 si El, at sa pagtatapos ng elementary, may isang tao na tahimik na nagbukas ng pinto para sa kanya. Isang araw, tinawag siya ni Ma'am Isabel sa faculty room. Naroon si Sir Nilo at isang matandang lalaking nakaputing polo na may balat na sunog sa araw pero malinis ang mga kamay, parang taong sanay sa makanik, hindi sa yabang. El, sabi ni Ma'am Isabel, kilalanin mo si Engineer Marius de la Cruz. Tumayo si El, nagmano. Magandang araw po. Ngumiti si Engineer Marius. Ikaw pala yung batang gumagawa ng water pump sa lata. Nang laki ang mata ni El. Paano niyo po nalaman? May mga mata ang mundo, sagot ni Engineer Marius, tumawa ng mahina. May nagsabi sa akin at nakita ko rin yung maliit mong proyekto sa likod ng bahay niyo. Simple pero may isip. Parang nahiya si El. Laruan lang po yun. Hindi, sagot ni Engineer Marius, seryoso. Ang laruan yung ginagawang pang-asar ng iba. Ang ginagawa mo, solusyon. Doon nagsimula ang mentorship. Tuwing linggo, pumupunta si Engineer Marius sa sitio Talisay dala ang mga lumang piyesa. Maliit na motor, tubo, tornilyo, at minsan isang lumang multimeter. Tinuruan niya si El paano magbasa ng basic diagrams, paano intindihin ang pressure at flow,
paano mag-isip ng produkto na hindi lang cool, kundi kapaki-pakinabang. Isang gabi, habang nag-aayos sila ng maliit na pump, dumating si Lori na may sulat. "Galing kay Thomas," sabi niya, nanginginig ang kamay. Agad kinuha ni El. Binuksan niya ang subre. Maikli lang ang sulat pero bawat linya parang may bigat ng dagat. "Anak, pasensya ka na kung matagal akong makauwi. Mahirap ang trabaho dito. Pero tandaan mo, kung mawala man ang ginto, huwag mawala ang loob. Mahal na mahal ko kayo. Tay." Naluha si El. Hindi niya napigilan. Tinakpan niya ang muka parang ayaw niyang makita ng iba ang kahinaan niya. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Engineer Marius sa balikat. Normal umiyak, mahinang sabi ng matanda. Ang mahalaga, pagkatapos, babangon. Mula noon, mas naging matapang si El. Pumasok siya sa junior high sa bayan. Doon niya naranasan ng mas malawak na mundo. Mas maraming may kaya, mas maraming mapanghusga. Ngunit may mga taong biglang umusbong bilang liwanag. Isang guro sa science, si Ma'am Rhea Calderon, ang unang sabi sa kanya, "El, may utak ka, hindi ka pangkanto lang." At isang kaibigan sa klase, si Pablo Viduya, ang laging sumasalo sa kanya kapag wala siyang pamasahe. "Libre ka muna, El. Bayaran mo na lang pag engineer ka na." Sa senior high, nagtrabaho si El bilang bus crew sa umaga. Nag-aaral sa gabi. Minsan, nahimatay siya sa sobrang pagod. Dinala siya sa clinic ng school at doon siya nakita ni Sir Nilo na dumalaw para sa seminar. "Anong ginagawa mo, El?" Mahina ngulit may halong galit ang boses ni Sir Nilo. "Sir, kailangan po," sagot ni El, halos pabulong. "Kung hindi po ako magtatrabaho, walang pagkain." Umupo si Sir Nilo sa tabi niya. "Makinig ka, may scholarship slot. Hindi ko kayang ibigay lahat pero kaya kong ipaglaban yan." "Paano po?" tanong ni El. "Gagawin natin sa tamang paraan," sagot ni Sir Nilo. "Hindi pabor, karapatan mo yan." At nagkatotoo, sa tulong ni na Ma'am Jezabel at Sir Nilo, nakakuha si El ng scholarship para sa kolegyo sa lungsod. Doon nagsimulang lumayo ang mundong dating kasya lang sa pantalan at eskwelahan. Ngunit bago pa siya tuluyang lumipad, dumating ang balitang nagpahinto sa mundo niya. Isang umaga, may tumawag sa lumang cellphone ni Lori. Boses ng lalaki, nanginginig. "Si Tomas Meneses po ba ang asawa niyo? Naaksidente po siya sa construction site. Pakiulit po." Parang hinila ang paa ni El. Umalis siya agad papuntang Maynila, dala ang natitirang pera at ang sulat ng tatay niya sa bulsa. Sa ospital, nakita niya si Tomas, nakahiga, maputla, may bendahe sa ulo at hindi makausap ng maayos. "Tay!" bulong ni El, nanginginig ang tuhod. Dumilat si Tomas, pilit ngumiti. Mahina niyang hinawakan ang kamay ni El. "Anak, huwag mong iiwan ang pag-aaral," pabulong niyang sabi, putol-putol ang hinga. Kahit mawala ako." "Hindi, Tay," imiyak na sagot ni El. "Babalik pa po tayo sa dagat. Babalik po tayo." Ngunit sa mga sumunod na araw, lalo pang humina si Tomas. Hanggang sa isang gabi, tahimik na nawala ang hininga niya. Parang alon na biglang tumigil. Pag-uwi ni El sa sitio Talisay, bitbit ng kabaong at lungkot. Ang bahay nila ay tila mas maliit. Sa ilalim ng higaan, hinanap ni El ang lumang kahon na lalagyan sana ng medal. Binuksan niya. Wala ang medal. Pero may isa pang papel. Ang sulat ng tatay niya na luma na at amoy pawis at dagat. Sa burol, lumapit si Ma'am Isabel, umiiyak. Lumapit si Sir Nilo, tahimik. At si Engineer Marius, nakayuko. Sa harap ng kabaong, napatitig si El sa mukha ng tatay niya at doon niya naintindihan. Ang pag-angat ay hindi lang laban para sa sarili. Ito'y laban para sa mga taong nag-alay ng buhay para makarating ka sa kinatatayuan mo. At sa araw ng libing, habang binababa ang kabaong sa lupa, sinundan ni El ang huling bilin ni Tomas. Hindi niya pinakain ng galit. Sa halip, pinakain niya ang pangako. Pagkatapos ng libing, tumayo siya sa tabi ng dagat. Hawak ang notebook na pinag-ukitan niya ng pangakong hindi niya na kayang bawiin. "Gagawa ako ng solusyon para sa mga tulad namin."
At doon nagsimula ang mahabang paglalakbay mula sa batang pinahiya sa stage patungo sa binitang handang magtayo ng sariling daan kahit walang medal sa leeg basta may apoy sa utak at puso. Humampas ang alon sa baybayin na parang palakpak na walang saya. Nakatayo si Eliandro L. Meneses sa tabi ng dagat, hawak ang notebook na pinag-ukitan niya ng pangakong hindi niya na kayang bawiin. Gagawa ako ng solusyong para sa mga tulad namin. Sa likod niya, tahimik ang sitio Talisay matapos ilibing si Tomas Meneses. Wala na ang tatay niyang nagsasaga sa hangin, nagsasaga sa hiya, at nagsasaga sa gutom. Ang naiwan ay si Lori, payat, nangingitim ang ilalim ng mata, ngunit matigas ang tindig dahil wala na siyang choice kundi magpatuloy. "Anak!" Mahinang tawag ni Lori. Lumapit, may dalang maliit na plastic bag na may kanin at tuyo. "Kumain ka muna." Tumingin si El, pilit ngumiti. "Mamaya na po, Nay." "Hindi ka pwedeng mamaya ng mamaya," sabi ni Lori, mas matatag ang boses. "Kung gusto mong tuparin yung sinulat mo, kailangan mong buhay ka." Doon na nagnagtama ang pangarap at realidad. Hindi pwedeng puro pangako, kailangan ng araw-araw na hakbang. Lumipas ang mga buwan. Pumasok si El sa kolehiyo sa lungsod sa tulong ng scholarship na ipinaglaban din ng Ma'am Yazibel Paredes at Sir Nilo Saginsin. Sa unang araw niya sa dormitory, ang dala niya ay isang bag ng damit, ang lumang notebook at isang maliit na picture ni Tomas na nakadikit sa karton. Sa labas ng bintana, hindi dagat ang tanaw, kundi gusali, busina at mga taong nagmamadali na parang wala silang pakialam kung sino ka. Sa unang semestre pa lang, sinalubong siya ng hirap, tuition na covered na ng scholarship, pero pagkain, pamasahe, projects, lahat may katapat na pera. Kaya naghanap siya ng sideline. Nag-crew siya sa karinderya sa umaga, nagtututor sa gabi, at kapag may extra, nag-aayos ng sirang electric fan ng mga kaklase. "Probinsyano ka, no?" Tanong ng isang blockmate niya minsang nakita siyang nagbubuhat ng timba ng tubig sa dorm. Tumanggo lang si El. Hindi na siya nag-i-explain. Natuto na siyang magtipid ng salita para sa mga bagay na may saysay. Pero kahit nagsisikap, hindi lahat patas. Sa internship interview, unang beses niyang nakaharap si Arman Valdez, team lead sa isang engineering firm na kilala sa pagiging mataas ang standards. "Meneses," basa ni Arman sa resume, nakataas ang kilay. "Scholar ka?" "Opo," sagot ni El. Tuwid ang likod. "Good," sabi ni Arman, pero ang tono parang insulto. "So ibig sabihin, hindi mo kayang bayaran?" Nanlaki ang mata ni El, pero hindi siya nagpatalo. "Hindi po. Ibig sabihin, may nagtiwala sa kakayahan ko." Napangisi si Arman. Confidence, nice, pero dito, hindi sapat ang talino. Kailangan mo rin ng proper exposure. Alam mo ba yan? Natuto po akong magtrabaho habang nag-aaral. Exposure ko po yun. Tahimik ang kwarto sandali. Ramdam ni El ang init sa batok pero pinigilan niyang magpakain sa galit. Sa isip niya, boses ni Tomas. Huwag maging katulad nila. Sa labas ng interview room, may isang babaeng nakaupo sa bench, hawak ang calculator at folder. Nakatingin siya kay El na parang may napansing kakaiba. "Uy," sabi nito. "Ang tapang mo sumagot." Nagulat si El. "Ha?" Ngumiti ang babae. "Nerissa Galliano, accounting. Nandito rin ako para sa internship interview. Karamihan kasi oo na lang ng oo." "Eliandro," sagot ni El. "El na lang." "Okay, El," sabi ni Nerissa. "Kung sa'yo sinabi yung proper exposure, ibig sabihin marami na siyang sinabi sa iba pang tao. Normal na yan dito, pero hindi ibig sabihin tama." Hindi alam ni El kung bakit biglang gumaan ang dibdib niya sa simpleng linyang yon. Marahil dahil sa lungsod, bihira ang may kumakampi ng walang kapalit. Naging magkaibigan sila ni Nerissa. Siya ang tumulong kay El mag-ayos ng budget, gumawa ng simpleng accounting system para sa sideline niyang repairs at tutoring. Sa kabilang banda, tinulungan ni El si Nerissa sa basic engineering math. Sila ang naging magkatuwang, hindi romantic sa simula, kundi parang dalawang taong pareho lang gustong makatawid. Isang gabi sa dorm, nakaupo sila sa sahig, may spread na papel at ruler. Ipinapakita ni El ang sketch ng isang maliit na device. "Ano to?" tanong ni Nerissa. "Fish finder concept. Hindi yung mahal ha, simple lang, para sa maliliit na bangka,
para hindi sayang ang gasolina at oras. May market yan, sabi ni Nerissa, seryoso. Pero kailangan mo ng business plan at kapital. Wala akong kapital, natawadhan na si El. Meron, sagot ni Nerissa. Itinuro ang ulo niya at yung kwento mo, hindi lahat may dahilan na ganito kalakas. Doon nagsimulang mabuo ang ideya na hindi lang siya magiging engineer na empleyado, magiging engineer siyang tagalikha. Sa tulong ng engineer Marius de la Cruz na patuloy pa ring dumadalaw paminsan-minsan, nakagawa si El ng prototype. Gumamit sila ng recycled parts, lumang sensors at murang microcontroller. Tinest nila ito sa maliit na pond sa labas ng lungsod kasama ng kaibigan ni Engineer Marius na si Bong Ibarra, isang dating fisherman na naging boat mechanic. Kung gagana to sa alat ng dagat, panalo, sabi ni Bong habang inilulubog ang sensor. Pinanood ni El ang data sa maliit na screen. Nang lumabas ang reading, napangiti siya ng malaki. Gumana! Hindi pa, sabi ni Engineer Marius. Gumagana sa test, pero sa buhay, kailangan ng tibay. Hindi lang fish finder ang ginawa nila. Sumunod, solar-powered icebox. Isang simpleng insulated container na may maliit na solar panel para mapatagal ang yelo kahit mainit. Para sa mangingisda, oras ang kalaban. Kapag natunaw ang yelo, sira ang huli, sira ang kita. Sa isang local innovation contest, nanalo si El at team niya ng maliit na grant. Hindi yun milyon pero sapat para bumili ng mas maayos na parts. At doon pumasok ang unang malaking pagbabago. Isang investor ang nakausap ni Nerissa, si Dr. Leandro Quintanar, isang doktor at negosyanteng mahilig sa community projects. Sa meeting, tahimik si Dr. Quintanar habang pinapakita ni El ang prototype. Nakatiklop ang kamay nito, nakatingin lang. "Doctor," sabi ni El, "hindi po ito pangyaman, pangangat po." "Galing sa dagat ang kwento mo," sagot ni Dr. Quintanar, sa wakas nagsalita. "At ang dagat, hindi mo pwedeng lokohin. Kapag peke, lulubog ka." Tumingin si El diretso. "Hindi po peke." Ngumiti si Dr. Quintanar. "Good. Kasi ayokong mamuhunan sa yabang. Mamumuhunan ako sa solusyon." Mula roon, nagsimula ang Tideway Innovations. Unti-unti lumaki. Una, 10 unit lang ang kaya nilang gawin. Tapos naging 100 unit. Tapos may cooperative sa coastal towns na kumukuha. Nagsimulang mapansin ang produkto nila, hindi dahil sa ads, kundi dahil may totoong epekto. Mas tumagal ang yelo, mas bumaba ang gastos, mas dumami ang kita ng mangingisda. Ngunit kasabayan ng pag-angat, dumating ang mga pagsubok na ibang klase. May competitor na gustong gayahin ang design at i-claim na kanila. May taong gustong suhulan ng supplier para sirain ang materials. At sa gitna niyon, may lumitaw na pangalan na nagpabalik ng sakit sa dibdib ni El. Barameda. Sa isang business event, nakita ni El sa listahan ng attendees ang apelidong iyon, isang local politician na partner sa isang community procurement project. Hindi niya agad pinansin. Ayaw niyang ibalik ang lumang sugat. Ngunit habang lumalago ang Tideway, kailangan niyang pumili. Iiwas ba siya sa nakaraan o haharapin niya ito sa tamang paraan? Lumipas ang 2 dekada mula nang binawi ang medal. Sa paningin ng mundo, bilyonaryo na siya. Ngunit sa paningin ni El, isa pa rin siyang batang nakatayo sa stage na walang medal. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya hinayaan ang sarili niyang lumipad ng malayo sa lupa. Isang umaga, habang nasa office si El, may dumating na mensahe mula kay Jovi Ladok na ngayon ay community liaison na ng Tideway. "Boss El," sabi ni Jovi sa video call, nangingiti, "may announcement ng school nyo. Foundation anniversary next month. Malaki daw. May donors, may bagong principal." Napahinto si El. Sa monitor, nakikita niya ang lumang logo ng San Isidro Coastal Elementary sa announcement photo. Parang bumalik ang tunog ng mikropono, ang boses ni Principal Montalban, ang salitang, "Anak lang pala ng mangingisda." "Anong balak mo?"
Tanong ni Nerissa, lumapit sa likod niya, hawak ang quarterly report. Hindi agad sumagot si Elle. Tumingin siya sa picture ni Thomas na nasa gilid ng desk. Hindi na karton, framed na. Sa ilalim, nakasulat ang isang pangungusap na laging paalala, huwag maging katulad nila. Ako ang babalik, dahan-dahan niyang sinagot. Para maghante, tanong ni Nerissa, maingat. Umiling si Elle, hindi, para magtayo. Sa sumunod na mga araw, inihanda niya ang pagbalik na hindi palabas. Tinawagan niya si Engineer Marius kahit matanda na para isama as advisor. Tinawagan niya si Jovi para ayusin ang community coordination. Kinuha niya si Santino Ulip, isang architect na kilala sa paggawa ng functional community spaces. At higit sa lahat, inihanda niya ang 2 bagay na magpapabigat sa araw ng pagbalik. Isang crate na hindi lang puno ng donasyon, kundi may laman na pangmatagalang pagbabago. At isang envelope na magpapagulat sa mga taong sanay magtago sa likod ng posisyon. Sa gabi bago ng pag-alis niya papunta sa sitio Talisay, tumawag si Lori. Mas tumanda na siya, pero mas malinaw ang boses. Anak, babalik ka na doon? Opo, Nay, sagot ni Elle. Tahimik sandali. Naaalala mo pa yung araw na yon? Hindi po nawala, sagot niya. Huwag mong dadalhin ng bigat para lang pahirapan ang sarili mo. Sabi ni Lori, dalhin mo yan para may mailagi kang bago. Huminga si Elle ng malalim. Opo, Nay, yun ang gagawin ko. At sa umaga na kanyang pagbabalik, sumakay siya sa simpleng van. Walang convoy, walang sirena. Nguit sa loob, may dalang kahon, envelope at isang bagay na mas mabigat pa sa lahat. Ang pangakong tinubuan ng ugat sa loob ng 20 taon. Papunta siya sa eskwelahan na minsang kumuha sa kanya ng medalya. Hindi para bawiin ang nakaraan, kundi para ipakita sa lahat na ang batang anak na maningisda, kapag pinilit mong ibaba, maaaring umangat ng mas tahimik, ngunit mas totoo. Habang papalapit ang van sa San Isidro Coastal Elementary, bumibigat ang bawat segundo para kay Eliandro L. Meneses. Hindi ito kaba na katulad noong bata pa siya. Hindi natakot na baka pagtawanan. Ito yung uri ng bigat na dala ng taong may kakayahang baguhin ang isang lugar, pero ayaw niyang magkamali ng paraan. Sa harap niya, nakapatong ang isang brown envelope na makapal at sa likod ng van, nakatali ang crate na maingat na binalutan ng foam at kahoy. Kasama niya sina Nerissa Galliano, Jovi Ledoc, Engineer Marius de la Cruz at Santino Ulip. Okay ka lang? Tanong ni Nerissa, mahina ang boses para hindi marinig ng iba. Tumanggo si Elle, pero hindi siya agad sumagot. Tinitigan niya sa bintana ang mga pamilyar na bahay, mga bakod na kawayan at mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Dati, isa siya sa mga batang iyon. Ngayon, ibang tingin ng mundo sa kanya. Pero sa loob niya, pareho pa rin, anak ng dagat. Hindi ako babalik para ipahiya sila, sabi ni Elle sa wakas. Pero hindi rin ako babalik para magbulag-bulagan. Sapat na yon, sagot ni Engineer Marius, tumanggo-tanggo. Ang hustisya, hindi sigaw. Trabaho yan. Pagdating nila sa gate, sinalubong sila ng mga tarpaulins, foundation anniversary at welcome donors. May mga bagong pintura ang ilang pader, pero halata pa rin ang lumang bitak sa gilid ng stage. Sa covered court, abala ang mga guro at estudyante. May banda, may choir, may paligsahan ng poster making. Sa mesa sa unahan, naroon ang PTA officers at sa gitna nila si Mrs. Clarita Barameda. Mas tumanda, pero pareho pa rin ang tindig na parang siyang may hawak ng susi ng lahat. Jovi! Tawag ni Clarita nang makita siya, nung ngumiti na parang kaibigan. Ikaw pala yan, matagal na kitang hindi nakita. Ma'am Clarita, maayos na bati ni Jovi, pero hindi lumapit ng masyado. Andito po kami para sa event. Sumulyap si Clarita kay Elle, parang nagtatansya. Nang makita niyang simple ang suot ni Elle, plain na polo, walang bling, halatang naguluhan siya. Kayo po? Tanong ni Clarita, pilit na nung umiti. Magandang umaga po. Ako si Eliandro Meneses. Sandaling natigilan si Clarita, parang may sumabog na alaala. Meneses? Bulong niya, tapos napilit ang tumawa. Ay, ikaw ba yung... Hindi niya natuloy dahil may sumingit na boses sa likod. Eliandro? Lumingon si Elle. Si Ma'am Isabel Paredes. Mas may edad na, pero pareho pa rin ang mata. Matapang at may lambing. Napatakit siya ng bibig, parang hindi makapaniwala.
"Ma'am," sabi ni El, halos hindi lumabas ang boses. Lumapit siya at nagmano, tulad ng dati. "Ako po." "Diyos ko," mahinang sabi, nanginginig ang kamay nang hawakan ng balikat ni El. "Ang laki mo na. Ang layo mong narating." "Hindi po ako makakarating kung wala kayo." Lumapit din si Principal Daria Lontok, kasalukuyang principal. Professional ang aura, maaliwalas ang boses. "Mr. Meneses, salamat po sa pagpunta. Narinig ko po tungkol sa Tideway Innovations." "Principal, salamat po sa pag-imbita. May dala po kaming ilang bagay para sa school, pero gusto ko rin pong makipag-usap sa inyo pagkatapos ng programa." "Of course," sagot ni Principal Daria, tumango. "We can arrange that." Sa gilid ng court, naroon din si Denzel Barameda. Ngayon ay kagawad na, may suot na barong at may microphone entourage. Nang makita niya si El, bahagyang napangisi siya, pero hindi na kasing yabang ng dati. May halong kaba na. "Oh, ikaw pala yan." Sabi ni Denzel lumapit, parang gustong maging friendly. "Congrats ha, naririnig namin yung achievements mo. Laking tulong daw sa mga mangingisda." "Salamat," maikling sagot ni El. "Sa totoo lang," dagdag ni Denzel, "proud kami na alumni ka dito." Tumawa siya ng pilit. "Dito nagsimula yan, di ba?" Tumingin si El sa kanya. Hindi galit, hindi rin ngiti. "Maraming bagay ang nagsimula dito, oo, at maraming bagay din ang natapos." Napatigil si Denzel, napalunok. Hindi na siya nakasingit dahil nagsimula na ang programa. Sa stage, ipinakilala si El bilang special guest. Walang bonggang intro. Ngunit nang tumayo siya, kusa pa ring tumahimik ang court. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may bigat ang presensya ng taong hindi kailangang sumigaw para pakinggan. "Magandang araw." Panimula ni El, hawak ang mic, ngunit hindi siya lumalapit sa dramatikong tono. "Dito ako nag-aral. Dito rin ako unang natutong masakit pala ang salitang maliit kapag galing sa taong may kapangyarihan." Nagkatiginan ng mga guro. Si Ma'am Isabel napapikit, parang pinipigilan ng luha. "Pero hindi ako bumalik para manumbat. Bumalik ako para mag-iwan ng mas maayos na sistema. Para wala ng batang mararamdamang hindi siya karapat-dapat dahil lang sa trabaho ng magulang niya." Tumango si Principal Daria. May ilan sa audience ang napapailing, parang guilty. Si Clarita nakangiti pa rin pero halatang naninigas. Pagkatapos ng maikling speech, inutos ni El na ilabas ang crate. Tinulungan ni Santino at Jovi ang mga staff. Nang mabuksan, lumabas ang mga laptop, learning materials at isang malaking plaque, Tomas Meneses Learning Hub. May mga blueprint na ipinakita si Santino, isang extension building na may marine science corner at workshop area. Hindi lang po ito donasyon, kundi proyekto. May partnership po ito sa cooperative ng mangingisda sa lugar at sa Tideway para sa maintenance. Lumakas ang palakpakan, ngunit hindi pa iyon ang ikinagulat ng lahat. Tinawag ni El si Sir Nilo Saguinsin sa isip, pero hindi na niya kayang tawagin sa stage dahil pumanaw na ito. Sa halip, binupsan niya ang brown envelope at hinugot ang isang bagay na kinilabutan ng buong court nang makita. Isang lumang medalya, kupas na, pero halatang gold. "Marami sa inyo," sabi ni El. "Hindi na maalala ito." Itinaas niya ang medalya. "Pero ako, araw-araw ko itong naalala kahit wala ito sa leeg ko." May mga bulbol, may mga batang nakatitig, hindi alam ang kasaysayan. Si Denzel, nalaki ang mata. Si Clarita, napahawak sa dibdib. "Ito ang medalya na binawi noong Recognition Day," dagdag ni El, kalmado. "Hindi ko ito nakuha noon. Tinago ito at ibinigay sa akin bago pumanaw ang taong hindi kailanman nawalan ng paninindigan para sa mga bata, si Sir Nilo Saguinsin." Nagkaroon ng katahimikan na parang may dumaan na malamig na hangin. Si Ma'am Isabel napaluha, tumango. "Sir Nilo," bulong niya. Kasama sa envelope na ito, tuloy ni El, ang lumang program script at listahan ng mga batang may special hold noon. Hindi ito para ipahiya si sino man. Ito ay para ipakita na kapag may sistema tayong pumapayag sa ganito, may mga batang napuputol ang pangarap. Sa puntong iyon, tumayo si Principal Daria. "Mr. Meneses, I appreciate your honesty. If there were injustices before, we should address them properly."
Yan din po ang gusto ko. Kaya may kondisyon po ang proyektong ito. Nag-iba ang hangin, lahat nakinig. Magkakaroon po ng independent audit sa PTA funds at feeding program. Hindi dahil nagdududa ako sa lahat, kundi dahil gusto kong ang pondo para sa bata talagang para sa bata. Parang may sumabog sa mukha ni Clarita. "Excuse me?" Singit niya, pilit na kalmado pero halatang natamaan. "Ang PTA po matagal nang gumagana." "Ma'am Clarita," mahinang sagot ni El. "Kung linis po, wala namang dapat ikatakot." Sumingit si Denzel, nagkunwaring tumatawa. "Grabe naman El, parang ang bigat agad. Event to celebration." Tumingin siya sa kanya. "Celebration po ng school, kaya dapat walang tinatago." Doon nagsimula ang pagkilos. Sa mga sumunod na araw, hindi lang isang araw, nagpatuloy ang proseso. Dumating ang auditor team na inirekomenda ni Nerissa at pinirmahan ni Principal Daria. Kinuha ang resibo, logbook, records. Sa una, natatawanan pa ang PTA officers. Parang sinasabing, "Wala yan." Pero habang tumatagal, mas nagiging tahimik ang mga sagot nila. Isang hapon, tinawag si Miss Vanna Cayambao sa office. Naroon si Principal Daria, si Nerissa at Attorney Calix Rigor, legal counsel ng Tideway. "Nerissa," bulong ni Miss Vanna, nanginginig. "Bakit parang ako ang sinisisi nila? Wala akong kinuha, sumunod lang ako sa pinapapirma." "Kaya nandito kami," sagot ni Nerissa, seryoso. "Para makita ang totoo, hindi para may mapagbintangan lang." Lumabas sa audit ang mga resibong doble ang charge, mga supplier na hindi pala nag-e-exist at feeding supplies na papel lang ang dumating. Ang pirma ni Clarita lumilitaw sa ilang approval. Ang dating principal na si Severino Montalban, pangalan din ang lumabas sa older records, mga proyektong renovation na sa papel lang natapos. Nang kumalat ang balita, biglang lumitaw si Principal Severino Montalban sa taaralan. Matanda na, nangingitim ang gilagid pero dala pa rin ang tindig ng dating kapangyarihan. Pinuntahan niya si El sa isang silid sa likod ng stage. Walang tao. "Eliandro," sabi ni Montalban, pilit ng ngiti. "Ang tagal na, narinig ko ang mga ginawa mo. Impressive." Hindi gumalaw si El. "Bakit po kaya nandito?" "Para ayusin," sagot ni Montalban. Naglabas ng sobre. "Hindi mo na kailangang talakihin ito. Magbigay ako ng public apology. Sabihin natin, misunderstanding. Tapos ituloy mo na yung donation mo. Tapos na." Tumingin si El sa sobre, pero hindi niya kinuha. Apology na may kapalit, hindi apology. Napakunot ang noo ni Montalban. "Huwag ka nang magmamalinis. Lahat ng tao may presyo." Dahan-dahang tumayo si El. At sa boses na hindi mataas pero talim, sinabi niya, "Ako? Wala. Kasi ang presyo ko, binayaran na ng tatay ko." Parang sinampal si Montalban. "Kung ipipilit mo to, masisira ang pangalan ng maraming tao." Kung may masisira, dahil may ginawa silang mali, hindi dahil pinili kong sabihin ang totoo. Lumabas si Montalban na nanginginig sa galit. Sa harap ng komunidad, isinapubliko ni Principal Daria ang findings at itinurn over sa tamang proseso. Si Clarita, unang nagmatigas, sabing paninira lang. Ngunit nang lumabas ang mga papeles, unti-unting nawala ang mga kakampi. Si Denzel, sinubukang umiwas, pero dahil kagawad siya, mas naging malaking usapin. Sa gitna ng lahat, pinili ni El na gumawa ng bagay na hindi inaasahan ng marami. Hindi siya nagpa-press con para magmayadang. Sa halip, nag-focus siya sa pagprotekta sa mga inosente, lalo na si Miss Vanna na halos gawing scapegoat. Isang araw, tinawag niya si Miss Vanna sa Learning Hub site kung saan nagsisimula na ang construction. "Miss Vanna," sabi ni El, "hindi ko po kayo sinisisi, pero sana po, sa susunod, huwag na kayong pipirma ng hindi malinaw." Umiyak si Miss Vanna. "Pasensya ka na El, bata ka pa noon, hindi ko alam kung paano kita ipagdatanggol." Tumanggo si El. "Okay na po, ang mahalaga, ngayon may pagkakataon tayong itama."
Sa grand opening ng Tomas Meneses Learning Hub makalipas ang ilang buwan, nagsama-sama ang mga tao. May feeding program na pinapatakbo na ngayon ng kooperatiba ng mangingisda, may transparency board sa PTA funds, at may mentorship nights na pinangungunahan ni na Ma'am Isabel at Engineer Marius. Sa entablado, inimbitahan ni El ang nanay niya na si Lori, si Aling Minda, si Mang Pabling Yangko na tricycle driver, at si Aling Sela Montoya na labandera. Mga taong matagal na nasa likod ng lipunan pero siyang tunay na pundasyon. Hindi ito tagumpay ko lang, sabi ni El, inabot kay Lori ang lumang medal. Ito ay tagumpay ng mga magulang na kahit pinahiya, hindi tumigil magmahal. Yinakap siya ni Lori sa harap ng lahat, umiiyak. "Thomas!" bulong niya, parang naririnig pa rin ang boses ng asawa. Sa gilid, nakatingin si Ma'am Isabel, nanginginig ang ngiti. Sa tabi niya, si Nerissa, tahimik pero proud. Si Jovi, hawak ang listahan ng scholarship applicants. Si Santino, nakatingin sa building na tinatapos. Si Engineer Marius, nakaupo, pagod na, pero kumikislap ang mata. At si El, kahit bilyonaryo, nanatili simple. Buwan-buwan siyang bumabalik sa paaralan, hindi para magpabida, kung hindi para siguraduhin na walang batang aakyat sa stage na may dalang pangarap, tapos bababa na parang pinagbawalan mangarap.